Pilipinas, hindi malayong mabubusog ka sa sangkaterba mga kapigil hiningang mga tanawin. Ika nga nila, you only live once. Kaya lubusin na ang paglarga sa sariling bansa, lalo na sa probinsyang ito na 3 oras lang mula Maynila. Ito ang tinaguriang probinsya ng matatapang. Bukod sa sikat na bulalo, tiyak mapapalaban ka rin sa kainan dahil sa sarap ng sabaw ng Batangas dish na ito. Ang pagkasarap na re, bulang lang din sa Lobo. Dito sa munisipalidad ng Lobo sa Batangas, matatagpuan ang isang organic farm na hitik sa sariwang gulay. Dito po sa Lobo, Batangas, nag-offer po kami na magtanim ng mga halaman na gulay na wala po kami ginagamit na chemical. Bahagi ng ino-offer nilang farm tour ang pagkain ng bulanglang, nagawa sa iba't ibang gulay na sama-samang pinakukuluan. Bentahin ng dish na ito ang mga sangkap na organic din. All natural kasi ang pataba ng mga gulay dito. Ang amin pong ginagamit dito, yung galing po sa tae ng bulate na amin pong kinokompostate para po mas maganda yung aming gulayin. Bago umpisahan ang pagtatanim, binubungkal ang lupa at inaalis ang mga damo. Kapag handa na ang lupa, itinatanim na ang mga halaman. Paikot na binubuhusan ng mga halaman ng organic fertilizer. Sa tour na ito, nararamdaman ng mga bisita ang fulfillment sa pagtatanim. Para mas feel ang saya, pinapayagan din nila ang mga guest na mag-harvest. Ang mga turista po ay pwedeng mamitas ng gulay. Sa ngayon po ay panahon ng okra at saka po sitaw. Pwede po natin itong iluto at gawin nating bulanglang. Ang magandang klaseng sitaw, kapag pwede nang anihin, so siya ay makinis ang balat. Kapag hindi pa pwede, magaspang ang balat niya. Katulad nito, magaspang siya. Malinamnam na pansahog din sa gagawin na bulanglang ang mga bagong usbong na talbos ng kalabasa na siksik sa fiber na tumutulong sa digestion. At huwag kalimutan ang okra na mayaman sa vitamin C na pampalakas ng resistensya. Sa pagpili ng okra, kailangan yung mas mura, katulad nito, yung napuputol pa yung dulo niya. Ito po yung napitas naming gulay. Ito pong daming ito, bibigay po namin siya ng 50 pesos. Libre na po ang luto kung gusto nyo paluto sa amin. Simple lang ang pagluluto ng bulanglang. Una, pinakuluan ang tubig na may kamatis. Isinunod ang matitigas na gulay katulad ng sitaw, pinipit na bawang at okra. Inilagay ang talbos ng kalabasa sa katinamplahan ng kaunting asin. Kapag luto na ang mga gulay, ready to eat na ang bulanglang. Malinamnam at masustansya ang bulanglang dahil bukod sa siksik ito sa mga sariwang gulay, wala itong halong artificial flavors. Para kumpleto ang kasiyahan, nagtapos ang farm tour sa isang traditional sayaw na tinatawag na subli. Ito raw ang sinasayaw ng kanilang mga ninuno para humingi ng ulan kay Bathala. In short, isa itong uri ng rain dance. Ang relaxing tour na ito may enjoy sa halagang 20 pesos lang per head. Bukod dito, ang halaga ng inyong na-harvest na gulay na babayaran per kilo. Para sa mga beach bum, kakaibang snorkeling o diving experience ang naghihintay sa inyo sa Calatagan, Batangas. Imbis
Kasi na simpleng pagtatampisaw, pwede kayong tumulong sa pagtatanim ng corals kasama ang mga lokal na mangingisda. Ang Ocean Quest Asia or Philippines ay ito yung grupo na tumutulong sa ating community, lalo na sa ating mga mangingisda, para sa pangangalaga ng corals. So ang layunin namin ay maibahagi namin sa mga mangingisda ang wastong pagpaparami, pangangalaga ng corals, at ganun ay mismo yung community yung gagawa noon. Mula nang umpisahan ng fishing community rito ang pag-rehabilitate ng corals na ang kalatagan noong nakaraang taon, kapansin-pansin na dumami ang kanilang mga huli. Dati po ang aming huli dito mahina dahil ho sa marami ho mga palakaya na illegal, kagaya ho ng compressor, dynamite, paglalason. Ngayon, tinuruan kami ng organisasyon ho ng mga bantay dagat na magtanim ng corals para ho maparami namin yung corals para dumami rin yung aming isda dyan. At sa ngayon ho naman, ilang buwan na ho yung aming pinadaan na kami naturuan, may epekto ho naman sa amin dahil gumanda ho naman ang aming panghuli. Nakaschedule ulit magtanim ang grupo ng professional diver ni Jessie kasama ang mga mangingisda. Kukuha sila ng substrate o yung bato na nababad sa dagat na pagtataniman ng coral. Sunod na pumutol si Jessie ng bahagi ng coral para itanim sa inipon na substrate. So, ang tawag po natin dito ay substrate. No? Yung substrate natin, sure natin na galing din sa dagat. Para pag ibinalik natin sa dagat, hindi na siya magkakaroon ng maraming algae. Nilagyan ng quick-drying glue ang substrate, ikinabit dito ang piraso ng coral. Saka ito binubuhusan ng tinatawag nilang catalyst para dumikit ng husto ang fragment. Okay, yung catalyst natin ay made in corals din siya. Pero meron tayong laboratory sa Malaysia. So itong mga catalyst na ito, ino-order pa natin ito sa Malaysia. Makikita na agad ang pagtubo ng corals in just 6 months. Kapag nataniman na ang lahat ng substrate, ready na ito ibalik sa dagat. Inulit na. Sana magkaroon ng maraming isda! Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit kalahating ektarya ang natataniman nila ng corals. Para sa lahat ng gusto mag-volunteer, basta marunong mag-free dive, pwede kayong sumama for free sa coral planting nila tuwing Sabado at Linggo. Sila na rin ang bahala sa gagamitin yung snorkeling gear. Nag-enjoy ka na, nakatulong ka pa. Sabi nga nila, you only live once, kaya sige lang sa kababiyahe. Pero sa tingin ko, mas magandang isipin na dahil we only live once, dapat nating gawing makabuluhan ang bawat biyahe. Sa pagtulong sa kalikasan at kapwa, natin matatagpuan ang tunay na saya.